Now, Sabong was suspended since May 3, 2022. Pero sa ngayon, meron pa ring active na 789. Tuloy pa ring operations. Anong nangyari sa inyong intel funds? Ba't hindi nyo mahuli-huli to? Hindi nyo mapatigil? We have reported all the illegal sites to the PNP and to the authorities. Ang totoo po more than 2,000 sites na po yung naibigay namin both sa DICT and PNP continuously. Pero So hanggang report lang kayo? yes, because wala po kaming police authority. Hindi sir. Hindi sir. Pag nag-report kayo, dapat may pressure doon sa PNP, may pressure sa NBI na hey, huliin natin to. Dapat kung kinakailangan sumama ang ilan sa mga personnel. Di ba meron din kayo sa enforcement? Meron pong security. Dapat may kasama kayong taga-enforcement, pupunta doon sa PNP, pupunta sa NBI, you provided them with this information, dapat may follow-up. Kasi kapag hindi nyo gagawa ng follow-up yan, iprovide nyo sa PNP, hunos baka yung PNP pumunta lang doon, pagkakitaan, and then i-go naman. Kaya pag pumunta kayo sa PNP with that report, nandoon po kayo, nire-record nyo, kung kinakailangan may minutes of the meeting, pag-ipag-usap nyo sa PNP, para after several days, babalikan nyo. Wala pa ba tayong gagawing raid? Ano nangyari dito? Or gusto nyo, i-raid na natin to tomorrow. Pupunta tayo doon kasama yung enforcement group namin. Ganon sir, hindi yung puro report ng report. Kasi kung puro report lang, wala mangyari talaga. Ang nangyari po sa DICT, in fairness to them, they've closed down so many sites, but ang nangyayari po talaga, after 24, 48 hours, ibang site na naman po ang gamit. I'm just reporting to you what is happening with DICT. With regard to the PNP, there have been instances na nag-report din naman po dun sa task force na may ilan po silang nahuli na, pero pagkatapos po nun pabalik-balik po ang nangyayari. Yes, nagpabalik-balik kasi nabigyan ng PNP, nabigyan yung taga-PAGCOR. Hindi, yun po ang pagkukulang Hindi sir, kasi kung hindi nabigyan yung PNP, hindi nabigyan ng PAGCOR, mag-stop yun. Believe me, believe you. Opo, titingnan po natin ulit yun. Kaya matitigas ang ulo nito, nabigyan Diba? Subukan nyo wag tumanggap, titigil to. Sa side po siguro ng PAGCOR Mr. Side ng PAGCOR ng PNP. Wala pong... And I've heard some of these are retired generals. Baka doon siguro tayo natatakot. Then go to the hierarchy, doon sa pinakamataas sa PNP. Go to Malacanang. Yes, we have done that, Mr. Senator, sa hierarchy. Kasi I've heard some of these are retired generals ang mayari. So kung natatakot kayo, nandiyan naman yung Malacanang, may access ka naman presidente. Opo. I would assume. Right? Go to the president. Stop these operations. Kasi hindi kumikita ang gobyerno dito. Kumikita sila lang. Tama? Yung po 789 billions pa rin makukolekta nyo dapat dito. Kung tutusin. Kung sa ganito karami. In 2022 po, bago magsara, kimita po, ang naging revenue po ng PAGCOR was about 500 million a month. Magkano kung isang taon? 6 billion po. So, we will look into your suggestion and... I need this shut down. Yes, Mr. Gusto ko, after a month or so, na-shutdown na to. Punta ka sa Malacanang, kausap mo sa Presidente, patigil na to. We have discussed that. I'm sure si Presidente galit din sa isa mo. Yes, he has also called the attention, Mr. Senator. Okay. Kung kinakailangan, dalhin yung Marines, dalhin yung Navy. Hindi ako nabibiro kasi kung takot ka dahil mayari to, mga retired generals, so what? Di ba? Okay. We will look into Online casinos which operate without license, active 1,455. O ano naman ulit nangyari sa inyong intel we have been, we have, in fact, last weekend lang po, ang dami pong nahuling malalaki sa Bacoor, Cavite. Ang ginagamit po nila ay mga bahay. I think ang PAGCOR po ang nag-initiate kasama po ang NCRPO. We collaborated with them and ang dami pong nahuli doon sa operation na yun last Thursday and Friday last week lang po. Tuloy-tuloy din po, Mr. Senator, ang pag-monitor and ang bigay namin ng informasyon doon po sa mga sinasabi ninyong mga illegal operators. So give us a records of those of your performance. Yes. Kung ilan yung napapasara. Yes. We will give that. And then we will do a counter-checking talaga napasara yun o baka hanggang papel lamang na napasara. Yung nahuli po last weekend sa media po, ang PAGCOR po at ang NCRPO ng PNP
ang nag-initiate po noon. Doon po sa mga private subdivisions in Bacoor, Cavite, yung mga nahuli po natin. Okay. We will give a copy of that report doon sa latest incident po yan, Senator Tulfo. Okay. May mga Facebook ads, mobile apps, spam messages. Pasaran niyo po ito. Mga FB ads na papasok sa FB account mo. Pag pinindot mo, pupunta ka dun sa We have may link yan pupunta sa sugalan. Pa-stop nyo. Kausapin yung DICT, kausapin yung FB. We will furnish your office, Senator, of all the letters that we have sent the ICT. We have also communicated, Mr. Senator, with the DICT regularly, and we will furnish you doon po sa side na yun hindi lang po 2,000, ilan libo po yung mga sinasabi ninyong mga advertisements on social media that we have asked the ICT. They have been successful in putting down a few or a few hundreds, pero yun din po ang reklamo, talagang babalik din po after a few days. Iba na naman po ang ano nila. Yung pong DICT ay Kaya po meron kayo Intel funds, di ba? Gamitin niyo po Intel funds. we are providing them with the information, Mr. Senator. Now, Very regular po yun. may napapansin ako. Opo. May mga TV, radio, even newspaper ads na in-advertise yung gambling. We should put a stop to this kasi ang TV, ang radio, accessible yan kahit kanino. So, pag isang bata, bukas niya ng TV, nanood siya, nakita niya, in-advertise gambling, ano dating sa mga bata to, especially sa mga minor. So, we're promoting gambling. Opo. So, pwede niyo pong isama po yan sa approval ng license sa kumukuha ng franchise na gaming na bawal kang mag-advertise sa TV, bawal kang mag-advertise sa radio, bawal kang mag-advertise sa newspaper or sa social media. Pag ginawa mo yan, out ka. We will consider that, Mr. Senator. And I will just have to look into the legal side. But we will take your suggestion. Wala naman tayong batas, I'm sure. Wala tayong batas na kasabing hindi pwede ipagbawal mag-advertise ang sino mang casino, ang sino mang gaming sa mass media. I'm sure wala tayong batas. Without looking at it now, we don't have such a law. So Wala daw po. Opo. Wala. So therefore, We will pagbawal nyo. seriously look into your suggestion, Mr. Not only Senator. seriously, we will stop. Yes. Thank you. Ads na yun. Thank you po, Thank you. Senator Tu. Now, let's go to the Intel funds. Nung huling pag-uusap natin, sabi niyo po, meron kayong Intel funds unused. Opo. Nasaan na po yung unused na yon? Saan nakapark yun? Hindi po na-draw from the general fund yun. Because all Intel funds you have to be issued a check. So that means it's When in the check was issued, whose name under it? Under whose name was it issued? may to? mga authorized pong tumanggap lang nun. Sino po yung mga authorized tumanggap? Ang isa po, Head of Security, former General Raul Villanueva, myself as the CEO, and lahat po yun, nasa general fund lang po yung unused. And bago po nga nandito po ang GCG, hindi po makapaglalabas ng pera ng wala din po attachment ng approval ng GCG. Teka muna, GCG, tama ba yung nabanggit ni Mr. Tenko na yung Intel funds, kapag mag-draw siya from that Intel funds account, nakapangalan sa kanya, sa head ng security, sa tao, versus dapat sa isang unit? Opo, na sinasabit po nila yung But yung is it plan legal? nila. Sinasabit po nila. Sir, is it legal na yung magdodraw ng funds from the Intel funds at yun ay nakapangalan sa certain tao? Because they are the implementing So okay lang yun? yes, sir. Okay. So sa ngayon po, Mr. Tenko, ilan po yung unused? Ay, for 2024 po, wala kaming hiningi. 2024. For 2024. For 2023 po, in the last hearing, GCG mentioned here, more than 300 po yung, almost 300 po yung unused. Hindi po nagamit na, tapos na po yung taon, Mr. Okay. Senator. So yun po ay nasang account ulit? Opo, hindi po magagalaw yun hanggang hindi nyo dinodraw. Kaya po, so nasaan po exactly? It's in the general fund, Mr. Senator. It's in the general fund. Yes, kasi po, approve po yun ng board, approve po yun ng, well, ganito po yung proseso, bago po approve po ng board, approve po ng GCG, approve po ng DBM, marami pong approvals yun, Mr. Senator. And then, babalik po yung approval
then you will basically issue it based dun po sa approval, it is appropriated in the general fund. So yun po, hindi nyo mailalabas kung hindi naman nagamit. Okay. Thank you po. Actual utilization of public confidential funds, 216 million, 49.1% out of 440. Out of 500 po, Almost Mr. 500. Senator. Ang nagamit po noong 2023 was 214, parang ganun po. Tapos sa 2024 po, hindi na rin po pwede i-carry over yun because that approval was of GCG and DBM and is only for year 2023. So lapse na po yun. Can you give us a sample of a breakdown? Paano po na-utilize yung We have confidential submitted, funds? if I'm not mistaken, have we submitted? Oh, meron po kami na-submit na and then wala lang po yung details because yun po yung required dun sa COA rin. Yun po ang sinasubmit natin, Mr. Senator. Nabasa po namin sa minutes of the meeting, Opo. ilan, Opo. payag po ako dun sa tinatawag na corporate social responsibility na kung saan kayo po ay nag-give back to the community. Pero dapat pinipili nyo ang binibigyan nyo. Hindi kung kani-kanino lang. Kung minsan may mga tao, okay sa akin yung mga sports activities, nag-sponsor pa ako, nagbibigay ka ng pera. Pero kung nagbibigay ka ng pera sa mga isang tao, kung Poncio Pilato, that should stop. And also, hindi dapat kayo nag-sponsor ng mga fiesta dahil sa fiesta, syempre, may kita yung banner nyo, pagkor, Hindi. gaming, at ang pupunta sa fiesta mga bata. Senator, Dapat pinipili nyo. Senator, hindi po kami nakapag-sponsor ng fiesta. Meron po mga Except po festivals. yung halimbawang malalaking sa Iloilo, halimbawa, may malaking the biggest fiesta nila or let's say sa Bukidnon, may susulat po na governor yung kanilang parang biggest tourism event nila na yun lang po ang nasusupport. Pero yung regular po ng mga fiesta. Okay sa akin yung mga Philippine- tourism, Yes po. sports activities, okay sa akin, lalo yung pagkawang gawa, Opo. lalo Tsaka, pag may mga nasalanta sa bagyo, doon kayo pumasok. yes. Huwag ganun yung sa po. mga tao particular. Wala pong, Mr. Senator, we are not allowed to give a sponsorship to an individual. Meron po kami nakita. Kaya lang nag-mention names mo. Meron po kayong ilang tao na nasilista namin. Meron lang po siguro kung siya yung authorized ng kumpanyang to receive pero hindi po kami So from now on, sponsor. do not give Definitely. no. Do not. Kay, sa isang tao, no. Dapat kung magbigay kayo sa isang grupo. Katulad niya, sabi mo, governor nag-request para sa kanilang tourism activities. Yeah. Then, okay ako doon. Meron silang mga sports activities, okay ako doon. Pero magbigay kay certain persons because that person came to you and asked for assistance or asked for help dahil meron siyang project or something like that. Nandun po sa minutes of the meeting. Okay, voluminous yung minutes of the meeting pero i-research ko ulit para ipakita sa'yo. Salamat Although maliit na amount yun, pero still, pag dumami maliit na amount yun, ipag-add mo, malaki na rin lalabas noon. Mr. Senator, I also want to clarify because nasa approval din sa board doon. Yung pong financial medical assistance, normally sa individual po yun. Binibigay po natin yun. Meron pong budget na maliit ang PAGCOR. Lahat po nung lumalapit. But we have very strict requirements. Pero individual po, Mr. Senator, ang payee ng check rin. May sakit na cancer, may sakit na... Hindi, may mga beauty, mayroong lumapit sa isang beauty pageant na humingi ng tulong at nasa minutes of the meeting niyo po ito. Opo. Tinulungan Pero niyo. hindi po sa individuals. Don't do that again. Opo. Okay. I don't want to see that again sa inyong mga minutes of the meeting. Papakita ko sa inyo mamaya. Opo. Thank Okay. you po. Kung kayo tutulong, dapat sa grupo. At kung gusto niyo tumulong sa mga kawang gawa, give it to Red Cross, give it to DSWD, PGH, Children's Hospital. Doon niyo ibigay. Tapos without advertising. Kasi pangit naman, bibigay ka ng pera sa Children's Hospital tapos maglalagay ka ng PAGCOR doon. Hindi pwede. Hindi po nag-advertise pag nagbibigay. I know. Kaya nga, pag nagbigay kayo, more on CSR ninyo, more on sa kawang gawa siguro, charity. Pag may mga cancer, Opo.